Hello po, magandang umaga sa ating pong lahat. Muli ay tayo ay naririto po sa ating programang Letter from Our Lover. Ang pamagat po ng mensahe po na dadalhin ko po sa inyo ay pinamagatan ko nga pong benefits of Christ's death, pakinabang ng kamatayan ni Jesucristo. Dahil alam niyo po, ngayon po ay Kwaresma. Taken from the book of Luke chapter 23, verse 46, ganito po ang sinasabi ng New American Standard Bible. Jesus crying out with a loud voice, "Father, into your hands I entrust my spirit." And having said this, he died. Ganito naman po ang sinasabi ng Tagalog version ng Lucas Kabanata 23, talata 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa makamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. So, lagi po pinagpapalaan ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Lord, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa umagang ito. Samahan niyo nga po kami pagpalain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Glory to Jesus, glory to God. Holy Week is the most sacred time in the Christian calendar, marking Jesus' final days on earth and His sacrifice for humanity. Ngayon po ay Miyerkules, tinatagurian po natin tong Miyerkules Santo. Mahigit 2,000 taon na nakalilipas, sa ganito din panahon, malapit ng hatulan ng kamatayan ang ating Panginoong Hesus. Siya po ay literal na dumanas ang physical death, sabi ng ating verse ngayong umaga. Ngunit, ano nga po ang mga dulot o kaloob o pakinabang ng tao sa kanyang kamatayan? At meron po akong kinuhang importanteng pakinabang ng tao. Una, it demonstrates His great love to mankind. Sabi ng Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Sa kahulugan po, na ang Diyos na kahit ang tao ay makasalanan, kahit hindi marunong magmahal sa Diyos, pinakita pa rin ang kanyang walang pag-iimbot na pag-ibig sa pamagitan ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak dito sa mundo, sa katauhan po ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, redemption, forgiveness, and reconciliation. Pagtubos, pagpapatawad, at pagkakasundo. Sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus, natubos, napatawad, at napagkasundo ang tao sa Diyos. Sabi po ng Galatians chapter 3 verse 13, tinubos tayo mula sa sumpa ng kasalanan. At sabi rin po ng Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Romans 5:10, dati mga kaaway tayo ng Diyos, ngunit ngayon, tinuring na tayong kaibigan ng Diyos. Si Jesus ang naging tulay ng Diyos at ng tao upang ma-restore ang relasyon ng tao at sa Diyos. God restoring relationship broken by sin. Kaya ang lahat ng ito dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Pangatlo, pakinabang sa kamatayan ni Kristo ay ang eternal life. Sabi po ng John 3:16, yung pamusong verse, yung puso ng Biblia, for God so loved the world. So sa Tagalog nga po, sinabi doon, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, nakamtan natin ang lahat ng ito. Kaya ang mahal na araw ay inaalala natin yung pag-ibig ng Diyos, yung pagpapatawad sa lahat ng ating makasalanan at pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin o sa lahat ng sasampalataya
sa Kanya. Kaya mga kaibigan, ngayon po ay araw ng Kwaresma or Holy Week. Tandaan po natin yung ginawa ng Lord para sa atin. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Siya ang dahilan bakit po ang tao ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So tayo po'y manalangin. Lord, nagpupuri kami, nagpapasalamat. Salamat muli sapagkat ibinigay po ang inyong bugtong na anak upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan, kapatawaran, pagkakasundo at katubusan ng aming mga kasalanan. Kaya ngayong araw ng Kwaresma, inaalala po namin yung dakilang ginawa niyo po sa sangkatauhan. Lord, muli, salamat sa pagselyo ng Banal na Espiritu ngayon umaga. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus. So maraming salamat po at pagpalain ating Panginoon. Shalom everyone. Bye-bye.